Kabanata 1457 Ang NAKATAGONG mabangis na sandata. Ang balo na alakdan ay kilala sa buong Ancient Weapon Street. Hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, kundi dahil rin sa kanyang matalim na dila, at sa kanyang nakakatakot na reputasyon. Kaya kahit paulit-ulit siyang biruin ng mga tao sa paligid, wala ni isa man ang tunay na nang-ahas na guluhin siya. May paghanga sa kanilang mga mata. Ngunit mas nangingibabaw ang takot. Sa di kalayuan, muling nagsalita ang matandang Huwang. Kahit masulyapan lang kita ulit. Kahit dukutin mo pa ang dalawang mata ko, sulit pa rin. Muling sumabog ang tawanan sa paligid. Ngunit hindi na lamang siya pinansin ng balo na alakdan. Sa halip, ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Zephyr. At doon siya lalo nagulat. Dahil mula nang lumapit ito, ni minsan ay hindi niya nakita ang karaniwang reaksyon ng mga lalaki. Walang pagnanasa. Walang pagkabighani. Walang kahit kaunting pagkalito. Ang mga mata ni Zephyr ay malinaw na parang tahimik na lawa. Parang nakatingin lamang siya sa isang ordinaryong tao. At iyon, ang unang pagkakataong naranasan ng balo na alakdan. Nakababatang kapatid. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Nakangiting tanong niya. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Titingin-tingin lang. Simple ang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang espiritual na enerhiya ay lihim ng kumalat sa buong pwesto. Tahimik. Hindi napapansin. Walang kahit sino sa paligid ang may kakayahang madama ito. Isa-isang sinuri ni Zephyr ang bawat bagay. Mga lumang kagamitan. Mga sirang artifact. Mga piraso ng jade. Mga sinaunang medalya. At pagkatapos, may isang bagay na nakatawag sa kanyang pansin. Sa gitna ng samot-saring paninda, may nakahigang hanay ng maliliit na itim na espada. 13 piraso. Nakatali sa isang pulang lubad. Mukhang simple. Mukhang ordinaryo. Ngunit sa mata ni Zephyr, parang may nakatagong bangis na natutulog sa loob nito. Maging ang 9 Netherbird sa kanyang balikat ay hindi napigil ang magsalita. Napakabangis ng sandatang iyan. Tahimik nitong ipinadala ang mensahe. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Tama. At higit pa sa inaakala mo. Sa 13 espada, 7 lamang ang tunay na naglalabas ng mabangis na aura. Ang natitirang 6 ay malinaw na idinagdag lamang upang magmukhang kompleto ang hanay. Ngunit ang 7 natitira ay ibang usapan. May bakas ng nakakatakot na intensyon ng pagpatay na nakatago rito. Parang minsang ginamit sa isang nakamamatay na labanan. Parang nakatikim na ng hindi mabilang na dugo. Kung hindi dahil sa makapangyarihang selyong bumabalot dito. Matagal na sanang napansin ng iba ang kakaibang katangian nito. Ngunit sa kasamaang palad, ang selyong iyon ay nilikha ng isang eksperto sa espiritual na enerhiya. Sapat upang lokohin ang halos lahat ng tao. Maliban sa isang tulad ni Zephyr. Tahimik siyang ngumiti. Ngunit hindi niya agad kinuha ang mga espada. Sa halip, lumipat ang kanyang tingin sa isang berdeng butil ng jade na nasa tabi nito. Pagkatapos ay marahan niya itong pinulot. Agad na lumiwanag ang mukha ng balo na alakdan. Parang nakakita ng pagkakataon. Nako! Napakaganda talaga ng mata mo. 1,000 taong gulang na jade bead iyan. Napakabihirang kayamanan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng buong kumpiyansa. Dahil ikaw ang pumili. 100 medium spiritual stones na lang. Tahimik ang paligid. Ngunit nang marinig ni Zephyr ang presyo, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. At isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil alam niya ang isang bagay. Ang tunay na halaga ng berdeng bead na iyon. At ang tunay na halaga ng 7 itim na espada ay malayong malayo sa presyong binabanggit ng balo na alakdan. Ngunit ang tanong, alam ba talaga ng balo na alakdan ang hawak niyang kayamanan? O isa rin siyang nalinlang ng lihim na nakatago sa loob ng mga bagay na iyon? Sa susunod na kabanata, ang transaksyong magpapayanag sa Ancient Weapon Street. Kabanata 1458 Ang balong alakdan at ang NAKATAGONG kayamanan. Pagkarinig sa presyo, bahagyang natigilan si Zephyr. Pagkatapos ay agad siyang natauhan. Tutal. Ito ay ang sikat na Ancient Weapon Street. Isang lugar kung saan mas maraming tuso kaysa tapat.
Mas maraming manloloko kaysa tunay na mangangalakal. At kung hindi ka mag-iingat, maaaring mawala ang lahat ng iyong kayamanan sa loob lamang ng isang iglap. Bagamat ang 100 medium spiritual stones ay walang halaga para kay Zephyr, hindi siya papayag na trituhing parang isang inosenteng matabang tupa. Mas lalong ayaw niyang mabunyag ang tunay niyang pakay. Bahagya siyang ngumiti. At saka tumingin sa balon na alakdan. Ate, ganda. Parang medyo mataas yata ang presyo mo. Pagkarinig sa salitang iyon, agad na naningkit ang mga mata ng balon na alakdan. Parang pusa na nasarapan sa gatas. Kung ganoon, magkano ba ang gusto mong ibayad, kapatid? Malambing niyang tanong. Mula sa paligid. May ilang mapanuksong sigaw ang agad na umalangaw-ngaw. Nako! Mukhang napuswa na siya ng balon na alakdan. Tingnan nyo. Nagsisimula na siyang manligaw. Kasunod nito ay sunod-sunod na tawanan. Ngunit mabilis na nagdilim ang mukha ng babae. Manahimik kayo. Kung ayaw ninyong mawalan ng dila. Agad na natahimik ang ilan. Habang ang iba naman ay nagtawanan lamang. Malinaw na sanay na sila sa ugali ng babae. Samantala, tahimik na pinili ni Zephyr ang ilang bagay mula sa pwesto. Isang berdeng butil. Ilang kakaibang kristal. At higit sa lahat, ang hanay ng maliliit na itim na jade sword. Sa kabuuan, 5 bagay. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Lahat ng ito, 100 medium spiritual stones. Biglang kumislap ang mga mata ng balon na alakdan. Ngayon lamang niya tunay na tiningnan si Zephyr. At sa unang pagkakataon, nawala ang mapang-akit niyang ngiti. Napalitan ito ng seryosong ekspresyon. Mukhang may alam ka. Marahan niyang sabi. Pagkatapos ay itinuro ang mga napiling bagay. Hindi basta-bastang basura ang mga pinili mo. Lahat ng iyan ay sinaunang bagay. 200. Hindi na bababa pa. Sandaling natahimik si Zephyr. Ngunit sa loob-loob niya, nakahinga siya ng maluwag. Dahil kung tutuusin, mas mababa pa rin iyon sa tunay na halaga ng mga bagay na gusto niyang makuha. Lalo na ang 7 itim na espada. Kung mabubunyag ang tunay nitong lihim, marahil daan-daang beses pang tataas ang presyo nito. Kaya't walang pag-aatubili siyang tumango. Deal. Pagkasabi niya nito, agad siyang kumuha ng isang supot mula sa kanyang storage ring. At iniabot iyon sa balon na alakdan. Dahan daw ang inabot ng babae ang supot. Pagkatapos, bahagya niyang ikanaway ang kanyang kamay. Ding! 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 Agad na tumunog ang mga spiritual stones sa loob. Sa unang tingin, parang simpleng pagbilang lamang. Ngunit nang makita ito ni Zephyr, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Dahil napansin niya ang isang bagay. Sa isang iglap lamang, nasuri ng babae ang eksaktong laman ng supot. Hindi niya ito binuksan. Hindi niya ito binilang isa-isa. At hindi niya ito sinilip. Ginamit lamang niya ang kanyang kontrol sa tunay na enerhiya. At sa loob ng isang kisap mata, alam na niya ang lahat. Tahimik na nagulat si Zephyr. Ang ganitong antas ng kontrol ay hindi kayang gawin ng ordinaryong martial artist. Kahit maraming eksperto, ay hindi makakagawa ng ganoon kadaling galaw. Sa sandaling iyon, isang bagong tanong ang sumagi sa isip niya. Ang babaeng ito, talaga bang simpleng mangangalakal lamang? O may mas malalim pa siyang pagkakakilanlan na itinatago? Sino ba talaga ang balon na alakdan? At bakit tila mas malakas siya kaysa sa ipinapakita niya sa lahat? Higit sa lahat, ano ang mangyayari kapag natuklasan niya ang tunay na halaga ng mga bagay na kakabili lamang ni Zephyr? Sa susunod na kabanata, ang pagkakakilanlang unti-unting mabubunyag.